So, hello my dear Aries. My name is RJ, your tarot card reader, at ang gagawin natin ngayon my dear is connected sa iyong money and career, okay? Actually, yung pinaka-highlight o yung pinaka-point ng reading ngayon natin, my dear, itong gagawin natin na reading is may kinalaman sa kung paano ka yayaman or paano mo maaabot, my dear, yung tayog ng tagumpay. I am hoping and I am also praying, my dear Aries, na yung gagawin natin ngayon ay magmistulang gabay mo para maabot mo na kung ano yung bagay, kung ano man yung bagay na gusto mong maabot sa buhay. Makamit mo na, my dear, yung tayog ng tagumpay. Okay? So, sa reading na gagawin natin, my dear, tatanungin natin ang ating mga spirit guide if ano ba yung mga possible blockages, ano yung mga possible problem, and ano yung mga possible na solution, okay? And kung ano yung mga possible then na parating sa'yo in the near future, ino-open ko siya both side, good and bad, is welcome sa gagawin natin na reading ngayon para mapaghandaan natin, okay? Anim na baraha, my dear, ang kakatawan sa reading na gagawin natin ngayon. So, 6 na cards lang to, magiging super mabilis lang talaga tong reading na to, my dear, okay? So, let's go na tayo, my dear. Let's go, my dear Aries. Cut na natin into 3 and let's start your reading. Hindi ko na siya lalagyan ng ng parang placement kasi dun sa mga previous na reading na ginawa ko, nilagyan ko siya ng placement. Pero upon doing the editing, my dear, napansin ko na yung energy is nagkakalat naman siya or they are all connected. So I decided, my dear Aries, na hindi ko na siya lalagyan ng placement. Hayaan ko na lang, my dear, lumabas yung 6 na card and kung ano yung masasagap ko na energy, isasabihin ko sa'yo. Okay? So let's go tayo, my dear Aries. Anong first card mo? Tingnan natin. Aries. Okay, we have here the energy of the 5 of Swords. Okay. So, it's given, my dear, na meron ka ng mga pinagdadaanan dito sa buhay mo. It's given na meron ng mga nangyayari sa buhay mo and you're trying to resolve it. Nararamdaman ko sa card na to, my dear, na sinusubukan mo talaga sa abot na makakaya mo na masolusyonan yung mga problema na pinagdadaanan mo. Okay? Ang medyo highlighted dito sa reading na ito or sa card na ito is yung dalawang sword na iniwan ng dalawang tao na yon. Okay? So there's a tendency, my dear, na baka meron mga tao around you, people that is connected sa iyo, my dear Aries, na imbis na tulungan ka nila, because nakita naman na nila, my dear, na meron ng 3 sword dito, which is may kinalaman na siguro sa mga problema na pinagdadaanan mo or mga something na eksena na meron sa buhay mo, my dear. Medyo parang questionable siguro sa iyo, my dear Aries, kung bakit nila nagagawa na iwanan pa tong mga obligation and responsibility nila sa iyo. So maliban, my dear, sa iniisip mo kung my dear Aries, kung paano mo masolusyonan or makamit or maayos itong mga previous na problema mo, itong mga problema na meron ka ngayon, malaking palaisipan din sa iyo, my dear, kung bakit nagagawa ng mga tao na ito na ibigay sa iyo itong mga problema na ito o itong mga obligasyon or responsibility na meron sila. Okay? So, sa madaling salita, kahit na meron kang pinagdadaanan, my dear Aries, meron mga tao na talagang pinababayaan, binibigyan ka pa ng problema or binibigyan ka pa talaga ng sakit ng ulo. Okay, yun na nakukuha ko dito. Isa pa sa energy na nakukuha ko sa card na to, my dear, is more on, mayroon mga tao na parang you are expecting, umaasa ka or parang nag-expect ka, my dear Aries, na parang nandiyan sila hanggang sa pinakadulo. Pero, sad to say, parang pag kailangan mo na sila, by the time na kailangan mo na sila, nawawala sila. Okay? So, yon. And isa pa sa sad na nakukuha ko dito is there is a possibility, my dear, na meron mga tao na nilalagay ka talaga sa alanganin. And umaabot na lang siguro sa point, my dear Aries, na parang wala ka na talagang choice kung hindi solusyonan at ayusin talaga kung ano man yung problema na yon. Okay? So, let's go tayo, dear. Additional cards. Let me see. Next card is jumping card lang tayo, dear. Okay, jumping card. We have here the energy of the 8 of Swords. Okay, ang 8 of Swords is trap card. Okay, so there's a tendency, my dear, that you are surrounded with toxic people. Okay, there's a tendency, my dear, na pakiramdam mo, natatrap ka na doon sa situation na yon. Okay, kasi parang ang mga problema parang non-stop. Dire-diretso lang siya. I think
ang pinaka-main problema dito, my dear Aries, is yung pag-entertain mo ng mga problema na hindi naman sa'yo. Yung, let us say, my dear, meron silang kakayanan na maayos yung problema na yon, pero you are always trying to resolve yung problem na yon para sa kanila. Yun ang nakukuha ko dito, my dear, sa card na to. So, there's a tendency, my dear, na nagkakaroon ka rin ng negative na mindset or negative thinking na hindi na to matatapos forever na to. Yes, given, my dear, yumaman ka man or magkaroon ka man ng magandang buhay, may problema pa rin, may stress pa rin. So, saan ba nagkakaiba yung stress na yan? Sa level, my dear. Ako mismo, my dear, bilang isang tao, okay, ay naniniwala ako na nasa level lang yan ng stress, okay? Karamihan kasi sa atin is nasa signal number 3 or nasa level 3 yung stress. Yung mga mayayaman, madalas nasa signal number 2 or signal number 1 lang ang kanilang stress, yung mga ganon. Karamihan kasi sa atin, my dear Aries, is nandito tayo, my dear, sa signal number 3. So, kahit anong gawin talaga natin, nandiyan talaga yung problema, nandiyan talaga yung stress. Kasi habang nabubuhay tayo, meron talaga yan. Kasama talaga yan. So, ang nakukuha ko dito, my dear, is more on pagbabawas. Okay? Is more on pagbabawas regarding sa pag-shoulder ng problema ng ibang tao. To the point, my dear, na pinapahamak ka na rin minsan ng ibang mga tinutulungan mo. Okay? O nilalagay ka sa isang sitwasyon na alanganin. Okay? Nabanggit ko sa'yo dito, my dear, kanina yon. And then, lumabas yung ating 8 of swords. So, posibleng pinapahamak ka na. Ikaw na yung tumulong, ikaw pa yung lumabas na masama. Okay? So, habulin mo itong dalawang tumalikod na lalaki na to and then ibigay mo yung mga swords sa kanila. Learn how to say no. Learn how to set some boundaries. Okay? Yun ang nakukuha ko. And baguhin mo tong mindset mo na to, my dear, na ay kahit naman sino, my dear. Kahit naman ako, iisipin ko talagang wala nang katapusan tong ganitong sitwasyon na to. Kung padagdag ng padagdag yung problema, yung mariresolve mo yung isang problema, tapos ayan na naman, o hindi mo pa nare-resolve, ayan o, di mo pa nga nare-resolve to, ayan na naman, nag-iwan na naman ng dalawang sword. 'Di ba? So, eto, my dear, dito lang sa card tayo ha, yung blame dito is nasa labas, nasa mga kasama mo, sa mga taong nakakasalamuha mo everyday. Friends, family, friends, and relationship is welcome sa reading na ito. Okay? So, maski ako, iisipin ko talaga, my dear, hindi na matatapos to. Kasi sunod-sunod yung problema eh. And then parang ikaw yung nagre-resolve ng mga problema na yon. Okay? So, tingnan natin, my dear. Next card tayo dito. We have here the energy of the Six of Pentacles, the giving, the giver. Okay? Hindi lahat tutulungan mo. Or kung tulungan mo man, siguro sa una lang. Hindi habang buhay, my dear. Kasi hindi ka naman immortal. 'Di ba? Kung immortal ka, go. 'Di ba? Kung yan talaga yung ano mo, my dear, gusto mo mangyari na tulungan, na wag silang mahirapan, na hindi sila madumihan, na hindi sila maputikan, yung mga ganon. Alam mo, I think ang pinakaano dito, my dear Aries, is more on parang hindi ka lang siguro makapag-complain. Yun ang nakukuha ko dito, my dear. Okay? Hindi ka lang talaga siguro makapag-complain. Para nadudun ka na lang siguro. Remember, 8 of Swords is energy of trap card. Kumbaga parang nalalagay ka na lang doon sa sitwasyon na, ay okay, sige, ayusin ko na lang to, sige, susolusyonan ko na lang to, kasi baka ako lang yung may pera, or baka ako lang yung may kakayanan na maayos to. So sige, gagawin ko yung makakaya ko. Siguro, my dear, sa una, gagawan ko, kung ako nasa sitwasyon mo, nasa lugar mo, sa una gagawan ko ng paraan sa abot na makakaya ko. Siyempre, mahal ko yung tao eh, 'di ba? Pero sa pangalawang pagkakataon, hahayaan ko na siguro para matuto. Kasi minsan may mga tao na lumalaki yung ulo eh. Habang nandyan ka, tumutulong ka ng tumutulong, sige, gawa ng mga kalokohan, sige, gawa ng mga kung ano-ano. Andyan naman si Aries eh, andyan naman si Aries, taga-troubleshoot eh, andyan naman si Aries, taga-bayad, andyan naman si Aries, taga-support, di ba? So, hindi ko ba alam kung sino sisisihin ko dito, yung mga tao na nagtitake advantage, yung mga tao may na nilalagay ka sa sitwasyon na ganito, or ikaw, kasi tinuturuan mo maging batugan yung mga tao na yan. Okay, remember, ang pinag-uusapan natin dito is money and career. Okay? Let me see. So, ibig sabihin, pera. You are supporting to the point na this is the Six of Pentacles, the giving, the giver. Okay? Ibig sabihin, nagbibigay ka. Let me see. Next card tayo. Last 3 cards na lang, dear. Last 3 cards. Let me see. Aries. Last 3 cards para sa ating my dear Aries. Tingnan natin. We have here the King of Swords.
Okay, so si King of Swords is very aggressive. Okay. So, I think, my dear, you have the capacity na yumaman. You have the capacity na maging successful. Ang isa lang na sinasabi dito is pagiging aggressive. Okay? Don't make promises, okay? If you are happy, don't make promises. If you are sad, wag ka rin magsalita kasi nakakapag-promise ka, nakakapag-commit ka eh, okay? Baka nga sa ibang tao lumalabas na mayabang ka eh, kasi nakakapag-promise ka talaga eh. So, don't be so aggressive in making a decision. Okay, yun na nakukuha ko dito. Pero sa energy ng King of Swords, nakukuha ko dito, my dear Aries, na you have the capacity na maging mayaman. Okay? And sa energy din ng King of Swords, setting boundaries. Okay? Kailangan mo maglagay ng boundary, my dear. Okay? Na hindi na pwede itong ginagawa nyo. Resolve ko to ngayon. Kailangan maging clear. Kailangan maging transparent na sige, resolve ko tong problema ngayon pero next time hindi na. Yun na nakukuha ko talaga dito, my dear. You need to set some boundary. You need to say no. Okay? Kinakailangan mo mag-say ng no. Okay? Kumbaga, ang nangyayari kasi dito, my dear, ayaw mo makasakit ang damdamin ng ibang tao by saying no, pero hindi naman sila nag-hesitate na masaktan yung, hindi sila concerned. Actually, hindi sila concerned sa nangyayari sa iyo, sa pinagdadaanan mo, sa stress mo, sa nangyayari sa iyo ngayon. Okay? We have here the Lover's card. Okay, ang Lover's kasi may kinalaman sa clear communication. Okay? So, posible, my dear, na maging open ka sa mga tao sa paligid mo, sabihin mo na napapagod ka rin, hindi ka robot, hindi ka mabubuhay habang buhay. This is more on expressing, my dear. Kasi pakiramdam ko ang blockage mo dito is mga tao sa paligid mo na parang nag-e-expect talaga, my dear, na isa kang superhero, isa kang Iron Man or Iron Woman, okay, na kaya mong solusyonan talaga lahat. Okay, yun ang nakukuha ko dito. I think this is more on, you need to start speaking up, my dear Aries, na napapagod din ako, magpakatino kayo, ayusin niyo yung mga kinikilos nyo, buhayin niyo din yung mga sarili nyo, magtrabaho din kayo, humanap din kayo mga resources or ganyan, mag-iingat kayo na hindi kayo makakabasag ng baso kasi ako naman na nagbabayad, yung mga ganyan. You need to speak up. Yun ang nakukuha ko sa energy ng The Lovers, okay? Sa energy ng Emperor, this is a very, very nice card, my dear, kasi may success. This is a Aries card. This is your card, my dear. So, ibig sabihin, ang dami mong obligasyon, my dear. Punong-puno ka ng obligasyon at saka ng responsibilidad. Pero ang lagi ko na sinasabi, my dear, is wag natin tanggalin yung obligation din dun sa tao na tinutulungan natin na matuto din siya na tumayo sa sarili niyang mga paa. Yun lang ang sasabihin ko dito, my dear. Hindi ko na masyadong pahabain. Pero super, my dear, I can see over here na, actually sabi ko nga, diba, good and bad na parating, welcome. Pag hindi ka maglagay ng boundary, my dear Aries, talagang patuloy lang yung problema mo. Never yan mag-i-stop. Kasi bakit? Karamihan ng problema mo is kare-resolve ng mga problema ng ibang tao. Hindi mo talaga problema. Pagdating naman kasi sa'yo, you are just very simple na klase ng tao, very flexible, maski saan ka ilagay, diba, you are good. Wala ka talagang masyado talagang problema. If meron ka mga gustong mangyari sa buhay mo, you are willing to wait. Yun na nakukuha ko dito, my dear. Kaso nga lang, parang laging more on obligation na nakukuha ko dito, my dear. So, obligahin mo rin yung mga tao sa paligid mo na problema mo yan, solusyonan mo, or kung aayusin ko ngayon ko lang ayusin yan, sa susunod, bahala ka na, di ba? Bibilang kita ng cellphone ngayon, pero sa susunod, pag nasira yung cellphone mo, bahala ka na, bumili ka ng sarili mong cellphone, kasi, di ba, yung mga ganun, hindi yung parang, ay nasira, magagalit ka ng contest, bibilhan mo. Yung mga ganun na nakukuha ko, my dear, parang, walang nangyayari sa buhay mo, paulit-ulit lang yung nangyayari, okay? We have here the energy of the 7 of Swords. Matuto kang maglihim din, my dear, ng mga bagay na sabi ko nga sa'yo, my dear, wag ka mag-commit din, yung pagbubukas ng bibig mo, medyo pigil-pigilan mo, my dear, yun na nakukuha ko dito. Kasi parang nakakapag-promise ka, hindi pag nasabi mo na wala ka ng choice kung hindi gawin, medyo ano ka rin, and paglalabas din, my dear, ng mga secret, okay, yun na nakukuha ko dito. And yun, lumayo ka sa mga negative na klase ng tao kasi baka alam nila na ganito ka, di ba? I-take advantage ka talaga nila, my dear. Lalo na pag nakitaan ka na nila ng butas, my dear, na ganito ka, i-take advantage ka talaga nila. Pero you are
hindi ko sinasabi na you are born to be successful, pero you have the power or you have the capacity to be successful. Yun nga lang, napakarami talagang obligasyon at saka napakarami talagang responsibilidad, my dear, ang naghihintay sa'yo, my dear. Parang buong barangay siguro, my dear, talaga napakataas talaga ng expectation sa'yo, my dear. Pero ikaw yan eh. Ikaw talaga, my dear, yung magmamanage. Ikaw talaga yung mag-control. Okay? So, my dear Aries, ito ang nasagap natin na energy para sa iyong money and career. Somehow, my dear, kung nagustuhan mo ang ating reading, don't forget na mag-subscribe. Mag-click, my dear, ang notification bell para ma-update ka every time na meron tayong mga bagong upload. And free to like, free to share, free to comment sa lahat po ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming salamat po. And until next time, bye-bye. Thank you, my dear.